Okay, good morning mga kapitskits. For today's video, harvest tayo ngayon dito sa Masinloc, Zambales. Ito mga kapitskits, si Batch 44 ang haharvestin natin ngayong araw na to mga kapitskits. Ito, nagsisimula na tayo mga kapitskits, update tayo mamaya kung ano mangyayari sa harvest natin. Okay, harvest. October 5 tayo ngayon mga kapitskits. Ito, si Batch 44 to first bawas natin mga kapitskits. Ito, dalawang cage to ngayon si Batch 44. Ito, at saka yung kabila na yun mga kapitskits. Ang target natin ngayon mga isang 150 to 180 salok mga kapitskits para sa first biyahe natin. Update tayo mamaya mga kapitskits kung ano mangyayari sa karga natin ngayon. Okay, October 5. Taga natin ng alas 12 ng tanghali. Yan. Ito ang proseso ng pag-harvest natin dito sa Infanta, sa Masinloc, Zambales. Yung malalaki na rin pala sukat na ito mga kapitskits. Walang talong 800 to. Tingin ko lang. Yan. Always good. Good shot. Hindi na masama sukat mga kapitskits. 210 days, batang isda to. Tingin ko mag-800. Quality yung katawan niya mga kapitskits, talagang bilog na bilog. Pakita ko sa inyo mamaya pagka ano na tayo. Okay, ganda. Yan, October 5 harvest. Okay, 78 tabs na tayo mga kapitskits, pero marami pa tayong hasalukin. Baka abutin naman to ng mga 150. Okay, 173. Yan mga kapitskits, paalis na itong 173 tabs natin. Isa natin. Yan, paalis na. Malakas na ulan, no? Kung 21 kuya, kayang kaya dito. Okay, pang second flat boat natin to mga kapitskits. Eto. Yan. Hapit na ulit tayo. First flat boat natin kanina ay 173 tabs. Ngayon second flat boat pang dito sa flat boat na to. Okay, update tayo mamaya mga kapitskits. Okay mga kapitskits, pinapatay lang natin tong isda na to. Pagka mahina na sila, magkakarga na tayo dito sa flatboat natin. Okay, ang araw pala ngayon, target natin ngayon araw na to, isang 21 tons ang target natin ngayon. Sana maabot natin dito kay Batch 44. Sa isang cage pa lang sana, yung 21 mga kapitskits, ma-sold out natin dito. Tingin ko naman naabutin to, kayang-kaya to kung mga isang 21 at niladala. Pero ganun pa man, yung isang cage na yon ni Batch 44 ay naka-reserve naman yun kung sakali mabibitin tayo. Okay mga kapitskits, eto bali 107 tabs na to. Pero marami pa tayong ikakarga, baka abutin tayo ng mga 180 to 190 tabs. Yan, update tayo mamaya mga kapitskits. Okay, always good naman ang isda natin. Yan, Batch 44. Okay mga kapitskits, done na ang second flat boat natin. 193 tabs, bali meron na tayong 366 tabs mga kapitskits. Meron pa tayong konting kukunin, mga nasa 100 mahigit pa to. Okay, update tayo. Ito yung pangatlong flatboat natin mga kapitskits na kakargahan.
update tayo mamaya. Okay mga kapiskids, ito tayo. Pangatlong saklit natin to. Ayan, start na ulit tayo para sa pangatlong saklit at pangatlong flat boat natin. Ito naman ang kakargahan natin na flat boat. Ayan, ito mga kapiskids, nag-uulan na dito. Kanina pa nag-uulan dito, nung simula pa lang tayo, umuulan na. Nakakasingit-singit lang tayo ng pag-video kanina. Kaya yun, ito umuulan na talaga. Okay, bali nga pala ito mga kapiskids, si batch 44 first bawas tulad ng sabi ko kanina. Bali ang nakain na to 3,525, mga nasa ganun mga kapiskids. 3,525 bags na nakukonsumo na to. Kaya expected natin dito mga nasa 34 tonelada ang expected natin dito. Ang inaasahan ko naman dito mga kapiskids sa pigs na to ay mga nasa 22. Sana kayanin natin sa pigs na to. Tapos dun sa kabila naman mga isang 12 o isang 13. Kaya final pa rin natin malalaman to mga kapiskids. Pero ang kukunin nga lang natin ngayong araw na to ay mga nasa 21 tonelada. Okay. Okay mga kapiskids, eto na ang last na saklit natin, yung third flat boat natin mga kapiskids. Hindi natin na nabidyohan ang pag-alis ng flat boat natin na yun mga kapiskids. Sa gawa mga kapiskids, sa lakas ng ulan dito at hangin, nagpapatuloy na, hindi tayo makaporma. Kaya yung mga tao na lang natin, hinahayaan natin dumiskarte. Sumisilip-silip na tayo mga kapiskids, pero abot tanaw naman natin yung nangyayari dito. Kaya wala naman tayo magiging problema mga kapiskids, at katiwa-tiwala naman yung mga tao natin. Ito mga kapiskids, 45 pa ang sasaklitin natin ngayon. Babawas tayo, medyo marami itong hapit natin ng konti. Okay. Ayan. Always good naman mga kapiskids. Ngayong araw na to mga kapiskids, may seeding pa sana tayo. Nakaporma na yung mga isda natin at yung gamit natin, mga tao natin, supply isdaan ng San Lorenzo. Pero sa gawa nga mga kapiskids, sa lakas ng ulan, sa panahon ngayon, sumabay ang tubig bundok tubig baha galing bundok mga kapiskids. Kaya cancel ang seeding natin ngayong araw na to na October 5. Okay. Kaya ngayon natatapusin na lang natin na trabaho ngayon itong harvest na to mga kapiskids. Dahil kahapon October 4 nag-seeding nga din tayo kahapon ng gabi. Yan mga kapiskids. Nakaka 25 tabs na tayo, 20 na lang ang inaasahan natin doon. Sana hindi tayo sumobra. Lalaki ng isda na to mga kapiskids. Hindi sa inaasahan natin na sukat ang nakuha natin dito kay batch 44 na to. Etong isang butas na to mga kapiskids, nakagalaw na tayo sa kabila. Ito mga expected ko baka mag 900. Sa kabila kasi 800 plus, ito baka mag 900 to. Yan mga kapiskids, so lakas ng ulan. Inabutan na tayo ng ulan mga kapiskids, sobrang lakas na to. Okay, good evening mga kapiskids. Tapos na po ang ating harvest ngayon. Bali po ang na-harvest po natin ngayong araw na to ay mga nasa 500 plus tabs po ang nakuha natin ngayong araw na to. Isa pong 173 tabs yung first flat boat natin, at yung second flat boat natin is 193 tabs. Ang third flat boat naman natin mga kapiskids ay 107 tabs. Ayun po yung hindi natin na nabidyohan sa ating pong pagbibidyo dahil nga po ayun na po ang lumakas yung ulan, tayo po kumubli muna ng konti. At ito naman po yung last na biyahe natin na pang-apat na flat boat natin. Ang dala naman ho namin dito ay 52 tabs naman mga kapiskids, kaya lahat po nasa 526 tabs po ata. Kaya kayo na po ang kumompute kung ilang tinilada po ang nakuha natin. Sa 46 po ang average. Sa pinakamalakas, sa pinakamahina naman mga kapiskids ay 45 tons. 45 kilos kada isang banyera tabs. Kaya maraming salamat po at magandang gabi sa atin lahat mga kapiskids. Ito na po kami, malapit na rin po kami sa Bukanan ng San Lorenzo. Papasok na rin kami ng Kailugan. Maraming salamat po sa panonood ng video natin.
Sana wag po kayong magsawang tumangkilik at manood, sumubaybay sa video sa mga vlog natin at video natin mga ka-fish. Paki-support na din po ang ating FB page na Experience Aqua Farm Vlog TV at ang ating YouTube channel, Bangus Farming Michael Cabubas. Yan po ang ating account sa FB page at sa YouTube. Maraming salamat po mga ka-fish. Ito ang paglalakbay natin sa karagatan mga ka-fish. Magandang gabi sa inyo. Ito ang paglalakbay natin sa karagatan ngayon. Andito tayo ngayon, pasok tayo ng kailugan ng San Lorenzo, Masinloc, Zambales mga ka-fish. Ito, ang lakas ng ulan at ang tubig dito mga ka-fish sa Bukana ay napakalabo na. Halos kulay bahana at ang amoy ng tubig na nanggaling sa ilog ay amoy burak mga ka-fish. Kaya ito, pagka makakarating sa mga kids natin to mga ka-fish, asahan natin makaka-apekto sa mga alaga natin mga bangus to mga ka-fish. Gawa nga sa gantong amoy ng tubig ay napakadelikado to sa bangus natin mga ka-fish. Yan, update ko kayo mamaya sa pangyayari na to mga ka-fish pagdating natin sa kailugan. Ito mga ka-fish, so tingnan nyo ang kalagayan ng agos dito sa kailugan ng San Lorenzo. Hindi na rin kalayuan, daan na rin natin to. Isang kurba na lang mga ka-fish. Ito na yung area natin. At ang tubig dito mga ka-fish ay napakalabaw ng tubig talaga nang galing sa bukid at sa kabundukan mga ka-fish. Sama mo na rin kabahayan mga ka-fish. At ang amoy ng tubig na umaagos nang galing sa ilog at kabundukan ay napakabaho, amoy burak mga ka-fish. Kaya ito napakadelikado sa bangus natin. Yan. Kaya sana mga ka-fish, hindi magtagal tong agos na to. Itong ulan na to dahil nga sigurado kawawa naman yung mga alagang mga bangus natin mga ka-fish dito sa Masinloc, Zambales. At iyan na rin mga ka-fish ang area natin dito sa San Lorenzo, Plaisdaan. Ayan. Kitang-kita nyo naman mga ka-fish. Iyan yung kubo natin na pinagkikilinan natin sa Plaisdaan. Okay. Update tayo mamaya mga ka-fish ha. Yan mga ka-fish so. Yan yung mga tanim natin na mangrove dito sa Plaisdaan natin ng San Lorenzo. Kung papansin ninyo, kasi ito ginagawa natin dito, may andana yan. 3 andana yung istaka natin mga ka-fish. Tapos ginagawa natin, nagtatanim tayo ng mga mangrove. Yun sa kabilang area natin na Plaisdaan mga ka-fish, yung mangrove doon. Kung papansin ninyo, napakalalaki na nun. Dahil nga 3 years na yon, natataas na rin ang mga mangrove. Nagbunga na rin ang paghihirap natin. Kasi mga ka-fish, yung protection natin sa mangrove napakalaki na yan. Pagka ang area natin, ang Plaisdaan natin ay palibot ng mangrove, asahan mo yung area, yung solar, yung lote ay lalawak gawa nga ng mga ugat. At isa pa, yung protection sa pilapil, napakalaki ng protection na sa pilapil na yan, mangrove na yan. Kaya dapat pangalagaan natin ang mga mangrove. Kaya sa mga nangangalaga ng mga kapunuan, DNR, nagpapasalamat ako sa inyo. Sana pagpatuloy nyo at paghigitan nyo pa pagpuputol ng mga kapunuan sa kabundukan o sa kailugan ng mga puno, pangalagaan natin. Yan. I love mangrove. Okay.